Susuriin natin ang kakaibang kaugnayan ni Matusalem sa kanyang amang si Enoch, isang propeta na hindi nakaranas ng kamatayan, at kung paano nakaimpluwensya ang koneksyong ito sa talaang kanan na magtatapos kay Noe, ang gumawa ng arka. Ang Methuselah ay sumasakop sa isang kilalang lugar sa komplikadong puno ng pamilya ng mga unang kabanata ng Genesis. Ipinanganak sa isang linya na minarkahan ng mahabang buhay at mga banal na pagtatagpo. Ang kanyang kwento ay nag-uugnay sa mga tao at celestial na kaharian. Ang panahong ito kung saan nabuhay ang mga tao sa daan-daang taon ay sumasalamin sa isang panahon kung saan ang sangkatauhan ay nagpapanatili ng mas malapit na koneksyon sa mga pinagmulan nito at ang mundo ay bata pa at masigla. Si Adan at Eva ay nagkaroon ng higit pang mga anak na lalaki at babae pagkatapos ni Cain at Abel, at sa paglaki ng kanilang mga inapo, isinilang ang sibilisasyon. Sinasabi sa atin ng Biblia na pagkatapos maging ama ni Seth, si Adan ay nabuhay pa ng 800 taon at nagkaanak ng iba pang mga anak na lalaki at babae, Genesis 5:4. Sa pagdaan ng mga henerasyon, tinuruan ng bawat lalaki ang kanyang mga anak tungkol sa lupain, kung paano ito pagsasaka, pag-aalaga sa mga hayop, at higit sa lahat kung paano makipag-ugnayan sa Diyos. Sa angkan na ito, namumukod-tangi si Enoch, ang ama ni Methuselah, na namumukod-tangi sa kanyang mga kapanahon. Hindi tulad ng marami na naligaw sa tamang landas, pinananatili ni Enoch ang isang espesyal at malalim na relasyon sa Diyos. Si Enoch ay isang natatanging propeta dahil hindi siya nakaranas ng kamatayan. Nabuhay siya ng 75 taon, naging anak si Matusalem, at pagkatapos ay lumakad kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon na may mga anak na lalaki at babae. Sa kabuuan, ang mga araw ni Enoch ay 365 taon at kinuha siya ng Diyos kasama niya, Genesis 3:21-24. Ang malapit na kaugnayang ito sa Diyos ay nagpapahiwatig na si Enoch ay namuhay sa loob ng isang matuwid at makatarungang pamilya. Si Methuselah na biniyayaan ng habang buhay na halos umabot ng 1,000 taon ay naging lolo ng isa pang mahalagang tao sa Biblia, si Noe. Sa isang daigdig na nagsisimula ng lumayo sa katuwiran, nabuhay si Lamech sa edad na 182, naging anak si Noe at pinangalanan siya. Umaasa na ang kanyang anak ay magdadala ng kaaliwan sa mahihirap na panahon, Genesis 5:28-29. Si Noe, gaya ng alam ng marami, ay pinili ng Diyos upang magtayo ng isang arka at matiyak ang kaligtasan ng sangkatauhan sa panahon ng malaking baha. Sa madaling salita, si Methuselah ay anak ng isang taong lumakad ng napakalapit sa Diyos na hindi siya nakaranas ng karaniwang kamatayan, at siya naman ang lolo ni Noah, ang lalaking namamahala sa paggawa ng isang dambuhalang bangka para iligtas ang mga tao at hayop mula sa baha. Ang kwento ng pamilyang ito ay hindi lamang tungkol sa mahabang buhay, kundi tungkol din sa banal na layunin at isang tadhana na minarkahan ng pamamagitan ng Diyos. Nabuhay si Methuselah sa panahong may kasamaan, at ang kanyang amang si Enoch ay nagbabala sa mundo tungkol sa isang mapangwasak na kaganapan na darating. Ito ay kinumpirma sa Bagong Tipan, kung saan ang aklat ni Judas ay nagtala ng propesya ni Enoch sa Judas 13-15. Si Enoch ay nagpropesya tungkol sa pagdating ng Panginoon kasama ang libu-libo niyang mga banal upang hatulan ang lahat, at hatulan sila dahil sa kanilang masasamang gawa at mapagmataas na salita. Nilinaw ng mensaheng ito na malapit ng kumilos ang Diyos laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Higit pa rito, binigyan ng Diyos si Enoch ng isang anak na may malalim na kahulugan ng pangalan. Kapag namatay si Methuselah, isang mahalagang bagay ang mangyayari. Sa tradisyon ng Biblia, ang mga pangalan ay hindi lamang may deskriptibong halaga, ngunit puno rin sila ng autoridad at simbolismo. Halimbawa, ang pangalan ni Adan ay nangangahulugang
ng lupa na nagpapakita ng kanyang pinagmulan at kaugnayan sa paglalang. Sa katulad na paraan, ang pangalan ni Methuselah ay may malalim na propetikong kahulugan. Kapag sinusuri ang edad ng mga patriarka, mapapansin natin na ang taon ng baha ay kasabay ng taon ng kamatayan ni Methuselah. Gayunpaman hindi siya nasawi noong baha. Binibigyang diin ng katotohanan ito ang pagtitiis ng Diyos na ipinagpaliban ang paghatol hanggang sa pagkamatay ni Methuselah, isang gawa ng awa bago ang pagkawasak. Si Noe at ang kanyang 3 anak na lalaki ay nagtrabaho sa loob ng 120 taon sa paggawa ng arka, pagsunod sa tiyak na mga tagubilin ng Diyos. Samantala, narinig ni Noe ang mga babala ni Enoch tungkol sa darating na paghuhukom at naunawaan niya ang kahulugan sa likod ng pangalan ni Methuselah. Ang pagkamatay ni Methuselah ay minarkahan ang simula ng baha, isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mahabang buhay ni Methuselah ay hindi lamang isang patotoo sa awa ng Diyos, kundi isang simbolo din ng kanyang pasensya at kanyang banal na layunin na nagpapalawak ng pagkakataon para sa pagsisisi bago ang huling paghuhukom. Ang sandali ng kamatayan ni Methuselah ay may malaking kahalagahan. Ang kanyang buhay at pangalan ay kaakibat ng masalimuot na disenyo ng mga salaysay sa Biblia, kung saan ang bawat detalye ay may malalim na kahulugan. Ang relasyon sa pagitan ng pangalan, tadhana at propesiya ay nagpapakita ng banal na mensahe na lumalampas sa mga henerasyon. Si Methuselah, anak ng isang matuwid na tao at lolo ng nagtayo ng arka, ay kumakatawan sa isang mahalagang koneksyon sa pagitan ng awa ng Diyos at ng kanyang paghatol. Sa ganitong paraan, ang kwento ni Methuselah ay nagpapakita ng balanse sa pagitan ng banal na pagtitiyaga at ang katuparan ng kanyang walang hanggang mga layunin. Ang sangkatauhan na nalubog sa kasalanan ay nakaharap sa isang maawaing Diyos na gumawa ng plano para iligtas at tubusin ang mga tiwaling nilalang. Ang awa na nauunawaan bilang habag o pagpapatawad na iniaalay sa mga karapat-dapat sa parusa ay hindi nararapat na kapatawaran. Ito ang tanging pundasyon para sa dakilang sakripisyo ni Kristo para sa atin. Ang mga tao, bagamat limitado ang kanilang kakayahang magpakita ng awa, ay halos hindi nagpapakita ng isang sulyap ng banal na pagpapatawad, habang ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay nagpapakita na siya ay hindi lamang maawain, siya ay mayaman sa awa na ibinubuhos ang kanyang habag ng sagana sa sangkatauhan. Habang ang ama ni Methuselah na si Enoch at ang kanyang apo na si Noe ay nagbabala tungkol sa kahihinatnan ng mundo, pinagtatawanan ng mga tao ang kanyang mga salita. Ang temang ito na mahalaga sa mga huling araw ng Methuselah ay umaalinggaw-ngaw din sa ating panahon. Sa mga huling araw, gaya ng isinulat ni na Pedro at Judas, Judas 1:18 at 2 Pedro 3:3, magkakaroon ng mga manunuya na susunod sa kanilang sariling mga pagnanasa sa laman na nagtatanong, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Ang mga nag-aalinlangan na ito ay kinukutya ang ideya ng pagbabalik ni Jesus na nangangatwiran na ang lahat ay nanatiling pareho mula pa nung simula ng paglikha. Ang hindi paniniwala ng mga manunuya na ito ay batay sa pag-aakala na ang Diyos ay hindi siya nakikialam sa kanyang nilikha, na binabaliwala ang mga nakaraang paghatol at ang pangako ng kanyang pagbabalik. Ipinaalala sa atin ni Pedro na ang langit at ang lupa ay nabuo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at na ang sinaunang mundo ay nawasak sa pamamagitan ng tubig. Sa katulad na paraan, ang kasalukuyang langit at lupa ay nakalaan para sa paghatol sa pamamagitan ng apoy. 2 Pedro 3:5-7. Ipinakikita ng kasaysayan na binago ng Diyos ang kanyang nilikha sa nakaraan at gagawin itong muli. Kahit na baliwalain ng mga manunuya ang katotohanan ito,
hindi may iwasan ang paghatol ng Diyos. Ginamit mismo ni Jesus ang baha bilang simbolo ng moral na paghatol, na itinuturo na ang kasalanan ay hindi mawawalan ng parusa magpakailanman at na ang pagbabalik ni Kristo ay magiging isang mapagpasyang kaganapan para sa sangkatauhan. Ang pangunawa ng oras mula sa pananaw ng tao ay malalim na kaibahan sa banal na pasensya. Ang tila walang hanggan sa atin ay panandalian lamang sa Diyos. Kung paanong ang mahabang buhay ni Metusela ay sumasagisag sa awa ng Diyos. Ang maliwanag na pagkaantala sa pagbabalik ni Jesus ay sumasalamin sa pagnanais ng Diyos na bigyan ng panahon ang sangkatauhan upang magsisi. Inihayag ni Pedro ang puso ng Diyos sa pagsasabing, ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad ng kanyang pangako, kundi matiyaga sa inyo na hindi ibig na sinuman ay mapahamak, kundi upang ang lahat ay magsisi. Sagang Pedro 3:9. Binibigyang diin ng banal na pagtitiis na ito ang pag-asa ng kaligtasan para sa lahat. Ang kaso ni Metusela ay perpektong naglalarawan ng banal na pasensya na ito. Ang kanyang mahabang buhay ay nag-aalok ng mahabang panahon ng mga babala at pagkakataon para sa mga tao na bumaling sa Diyos. Sa lalong nag-aalinlangan na mundo, marami ang natutuwa na si Jesus ay hindi pa bumabalik dahil sa pagkakataong ito ay nagbigay daan sa mas maraming tao na makaranas ng banal na biyaya. Gaya ng sinasabi sa Ezekiel 33:11, hindi nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng masama kundi sa kanyang pagsisisi at buhay. Gayunpaman, darating ang panahon na mauubos ang oras at ang pagbabalik ni Jesus ay biglaan at hindi inaasahan, tulad ng isang magnanakaw sa gabi na magdadala ng pangwakas na paghuhukom. Noong panahon ni Noe, gaya noong panahon ni Metusela, ang mundo ay pinangungunahan ng mga manunuya. Ang kawalan ng pananampalatayang ito ay nag-iwan sa Diyos ng ilang mga pagpipilian, kundi ang sirain ang sangkatauhan at magsimulang muli kay Noah, ang tanging matuwid na tao sa lupa. Inilalarawan ng Genesis 6:5-8 kung paano umabot sa ganong kadakilaan ang kasamaan ng sangkatauhan na bawat intensyon ng mga pag-iisip ng kanilang mga puso ay masama lamang palagi. Ang Diyos na nagsisisi sa paglikha ng tao ay nagpasya na lipulin ang bawat nilalang sa balat ng lupa, ngunit si Noe ay nakasumpong ng pabor sa mga mata ng Diyos na naging kasangkapan ng bagong may pag-asa para sa sangkatauhan. Ngayon, nakikita natin ang pagdami ng mga manlilibak sa ating lipunan sa pamamagitan ng pagtanggi sa Biblia. Ang makabagong daigdig ay nawalan ng kahulugan ng tama at mali, mabuti at masama, katotohanan at kasinungalingan. Dahil sa kapaligirang ito, ang mga nagsasabing alam nila ang katotohanan ay naging pangunahing target ng pangungutya. Gaya noong panahon ni Metusela, lumaganap ang hindi paniniwala at pag-aalinlangan, ngunit ang pangako ng Diyos ay nananatiling matatag. Ang iyong pasensya tulad ng nakaraan ay may hangganan. Sa isang punto, tutuparin niya ang kanyang salita at ang kanyang paghatol ay magkakatotoo, tulad ng hinulaang. Ang mundo noong panahon ni Metusela ay ibang-iba sa ngayon, ngunit ang mga pattern ng pag-uugali ng tao ay nananatiling pareho. Gaya nung panahon niya nang dumami ang kasamaan at binaliwala ng sangkatauhan ang mga babala ng Diyos. Ngayon ay nahaharap tayo sa katulad na mga hamon. Ang awa ng Diyos na kinakatawan sa mahabang buhay ni Metusela at sa panahon bago ang baha ay isang palaging paalala ng kanyang matiyagang pag-ibig. Gayunpaman, ito rin ay nagsisilbing isang babala. Bagaman ang Diyos ay matiyaga, ang huling paghatol ay sa isang punto darating. Sa mahabang buhay ni Metusela, ang lupa ay dumanas ng malalaking pagbabago. Hindi lamang ang mga tanawin ang nagbago, kundi pati na rin ang mga puso ng mga tao. Ang sangkatauhan na nilikha sa kawalang kasalanan ay lumulubog ng mas malalim sa mga landas ng kasamaan at paghihimagsik. Inilalarawan ng Genesis 6:5
ang madilim na yugtong ito at nakita ng Diyos na ang kasamaan ng tao ay malaki sa lupa at ang bawat haka-haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay masama lamang palagi. Ang sangkatauhan ay tila naligaw ng landas, lumayo sa banal at pumasok sa kaguluhan, lumalayo sa mga prinsipyong ibinigay sa kanila sa simula ng paglikha. Sa gitna ng madilim na mundong ito, isang matuwid na tao ang namumukod tangi. Si Noe, apo ni Metusela at anak ni Lamech. Si Noe ay nanatiling tapat sa Diyos habang ang iba ay nahulog. Dahil sa kanyang katuwiran, direktang nakipag-usap sa kanya ang Diyos na naghahayag ng planong alisin ang kasamaan sa lupa sa pamamagitan ng baha at magsimulang muli. Sa kanyang biyaya, ang Diyos ay naglaan ng paraan para kay Noah at sa kanyang pamilya. Binigyan niya siya ng mga tagubilin na gumawa ng isang dambuhalang arka na magliligtas sa kanila at 2 sa bawat uri ng hayop. Isinasalaysay ng Genesis 6:18 ang banal na pangako. Ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo, at ikaw, at ang iyong mga anak, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo ay papasok sa daong. Habang ang mundo ay nagpapatuloy sa pagsuway nito, naghanda si Noe para sa ipinangakong bagyo. Ang mga huling araw ng daigdig bago ang baha ay kasabay ng mga huling araw ng Metusela na simbolikong minarkahan ang pagtatapos ng isang panahon. Inilalarawan ng Genesis 6:1 ang isang mundong puno ng kasalanan, karahasan at katiwalian sa moral. Isipin ang isang lipunan kung saan ang katapatan at kabaitan ay hindi lamang hindi ipinagdiriwang, ngunit hindi pinapansin, habang ang pagkamakasarili at kasamaan ay pumupunit sa lipunan. Ang mga hindi gumaganang pamilya, magkakapitbahay na nagsasamantala sa isa't isa, at mapangapi na mga pamahalaan ay bahagi ng malagim na katotohanan ito kung saan nangingibabaw ang kasamaan sa bawat aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Sa kontekstong ito, lumitaw ang kakaibang pag-unlad, ang Nephilim. Sinasabi ng Genesis 6:2-4 kung paano nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga anak na babae ng mga tao ay magaganda at sila'y nagsipag-asawa para sa kanilang sarili. Ang mga anak ng Diyos na ito na karaniwang binibigyang kahulugan bilang mga nahulog na anghel ay nag-anak ng mga inapo na kilala bilang mga Nephilim, mga lalaking kilala at malakas. Bagaman sila ay hinahangaan at kinatatakutan, ang kanilang presensya ay nagpalala lamang sa mga problema ng daigdig na lalong naglayo sa sangkatauhan sa tunay na Diyos. Ang kapaligirang ito ng kaguluhan at kasalanan ang nagbunsod sa Diyos na obserbahan ang lumalagong kasamaan ng sangkatauhan at gumawa ng marahas na mga hakbang na nagpasya na ang oras ng pasensya ay natapos na. Sa kabila ng madilim na pananaw, nagkaroon ng kislap ng pag-asa kay Noah. Sinasabi ng Genesis 6:8, ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Nabuhay si Noe noong mga araw ni Metusela na kararanas ng parehong magulo at tiwaling mundo. Ang pag-unawa sa buhay ni Metusela ay tumutulong sa atin na maunawaan ang panahon bago ang baha, isang panahon na inihambing mismo ni Jesus sa mga araw na mauuna sa kanyang pagbabalik. Ang Lucas 17:26-30 ay naglalarawan kung paano hindi napapansin ang nalalapit na paghuhukom. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, nag-aasawa at kumakain, hanggang sa biglang dumating ang baha at nilipol ang lahat. Ang pagkakatulad na ito ay nagpapakita kung gaano karami sa ngayon ang nabubuhay ng walang kamalayan sa darating na paghuhukom na binabaliwala ang mga babala ng Diyos. Ginamit ni Jesus ang mga araw ni Noe bilang isang babala para sa ating panahon. Ang mga tao ay kumain, uminom, nag-asawa at namuhay na parang walang magbabago. Ito rin ang panahon ni Metusela, isang panahon kung saan naging normal na ang kasamaan at binaliwala ng sangkatauhan ang mga palatandaan ng paghatol.
Ngayon ay nabubuhay tayo sa isang katulad na panahon, walang kamalay-malay na lumilipat patungo sa katuparan ng mga banal na plano. Ipinapakita sa atin ng Genesis 6 at Lucas 17 kung paano dumarating ang paghuhukom ng biglaan, ganap na binabago ang katotohanan sa isang iglap na nagpapaalala sa atin na ang pagtitiis ng Diyos ay hindi magtatagal magpakailanman. Ang terminong ipinahayag sa Lucas ay may malalim na kahulugan. Nagmula sa salitang Griego, apokalipto, ay nagpapahiwatig ng pagbubunyag ng isang bagay na nakatago. Ang baha ni Noe ay nagsiwalat ng katotohanan ng banal na paghatol na nagpapakita sa sangkatauhan ng kabigatan ng mga aksyon nito. Ang mga tao na kumakapit sa kanilang material na mga ari-arian ay namatay sa walang kabuluhan dahil ang kanilang mga puso ay nakatuon sa mga bagay sa lupa. Nagbabala si Jesus na ang kanyang pagbabalik ay hindi inaasahan tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Gayunpaman, ang mga handa ay hindi mag-aalala tungkol sa kung ano ang kanilang iiwan dahil ang kanilang pagtutuon ay sa walang hanggan sa kung ano ang higit sa panandaliang mundo. Ang mundo noong panahon ni Metusela ay magulo, ngunit hindi gaanong naiiba sa atin. Bagaman ang kasamaan ay naging normal na at tinanggap bilang nakagawian, ang pagtitiis ng Diyos ay nag-aalok ng pagkakataon para sa pagsisisi. Gayunpaman, dumating ang araw na ang awa ay nagbigay daan sa paghatol. Ang siklo ng babala, pagkakataon at banal na katuparan na ito ay nauulit sa ating panahon. Ang buhay ni Metusela, Noah at ang kanilang konteksto ay nagpapaalala sa atin na bagamat ang Diyos ay matiyaga, ang kanyang pangako ng pagtubos at paghatol ay tiyak at gaano man katagal ang panahon, ang kanyang salita ay laging matutupad. Ang buhay ay hindi dapat nakatuon sa kung ano sa ang nasa lupa, ngunit sa kung ano ang nasa langit. Darating ang panahon na ang lahat ng pagkakataon na sumunod sa Diyos ay mauubos na. Sa kabila nito, kinukutya ng ilan ang pangangaral at pagtuturo tungkol sa impyerno o anumang napipintong paghatol bilang mga taktika para takutin ang mahihina. Gayunpaman, higit sa anumang paksa, nagsalita si Jesus tungkol sa impyerno at ang kahalagahan ng pagiging handa para sa kanyang pagbabalik. Ito ay humahantong sa amin na pag-iisipan ang hindi mabilang na mga pagkakataon na kinailangan ng maraming tao na gawin ang tamang bagay at kung paano ang mga pagkakataong iyon kapag nawala ay nawala magpakailanman. Ang pagdagit ng simbahan ay ang susunod na kaganapan sa propetikong linya ng Diyos. Ang sentral na konseptong ito sa pananampalatayang Kristiyano ay nababalot ng misteryo. Kailan ito mangyayari? Ano ang magiging karanasan ayon sa banal na kasulatan sa pagbabalik ng Panginoon mula sa langit? Ang kanyang pagpapakita sa muling pagkabuhay ng kanyang mga tao ay makikita sa buong mundo. Ang kaganapang ito na kilala bilang ang rapture ay magpapakita ng pagbabago sa kasaysayan ng tao. Kapag ang mga mananampalataya ay magbagong anyo at muling makakaisa kay Kristo na magsisimula sa isang bagong panahon at sa gayon ay matupad ang mga banal na pangako. Itinampok ni Jesus ang isang partikular na aspeto ng mga huling araw naroroon sa parehong lipunan ni Noe at Lot. Binanggit niya ang 8 partikular na gawain: pagkain, pag-inom, pag-aasawa, pagbibigay sa kasal, pagbili, pagbebenta, pagtatayo at pagtatanim. Wala sa mga aktibidad na ito ang tunay na makasalanan. Ang problema ay ang mga tao ay labis na nahuhulog sa kanila na hindi nila alam ang mga oras kung saan sila nabubuhay. Ang laganap na materialismong ito ay humadlang sa kanila na kilalanin ang espiritual at ang walang hanggan na humahantong sa pagkahiwalay mula sa mga banal na halaga at ang pagkaapurahan ng pagsisisi at paghahanda para sa darating na paghuhukom. Ang materialismo ay hindi lamang problema ng nakaraan, nangingibabaw sa modernong lipunan. Ang sibilisasyong kanluranin at maging ang mga bahagi ng simbahan
ay binaha ng pagkahumaling sa material. Maraming nag-aangking Kristiyano ay kasing materialistiko ng mga hindi mananampalataya. Gayunpaman, hindi patas na isara ang pangitaing ito nang hindi itinatampok ang positibong bahagi ng mga araw ni Noe at Lot. Sa gitna ng katiwalian, namumukod tangi si Noe bilang isang matuwid na tao na lumakad kasama ng Diyos. Ang matalik na kaugnayang ito sa lumikha ay nagpahintulot sa kanya na makatanggap ng banal na paghahayag tungkol sa darating na paghuhukom at mga tagubilin para sa kaligtasan na nagpapaalala sa atin na kahit na sa isang mundo ng kaguluhan, ang pagsunod sa Diyos at katapatan sa kanyang kalooban ay palaging gagabay sa atin tungo sa kaligtasan. Si Noe ay naging isang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod habang ang mundo ay patungo sa pagkawasak. Si Noe at ang kanyang pamilya ay binalaan ng Diyos at handa silang harapin ang sakuna. Sa katulad na paraan, sa ngayon, bagaman napapaharap tayo sa napakalaking panganib at napipintong paghatol, ang tapat na mga lingkod ng Diyos ay maaari pa ring tumanggap ng patnubay ng Diyos. Ang mensaheng ito na may pag-asa ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali, nag-aalok ang Diyos ng landas ng kaligtasan para sa mga nagtitiwala sa Kanya na ginagabayan sila tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pagsunod at pananampalataya sa Kanyang mga pangako. Ang pamana ni Metusela ay kalat-kalat sa kasulatan ngunit makabuluhan. Nabuhay siya sa isang natatanging panahon na nasaksihan ang isang mundo na maaari lamang nating isipin. Ang kanyang angkan ay umabot sa kanyang apo na si Noah na naging tanglaw ng pag-asa at kaligtasan sa panahon ng malaking baha. Binanggit sa Genesis 5:32 na si Noe sa edad na 500 ay naging anak ni Sem, Ham at Japet. Sa pamamagitan ng linya ni Metusela, ang sangkatauhan ay binigyan ng pangalawang pagkakataon na nag-uumpisa sa isang bagong kabanata sa kasaysayan ng tao, kung saan sa kabila ng pagkawasak ng kasamaan, ang pag-asa at pagtubos ay nagpatuloy sa pamamagitan ng katapatan ng ilang matuwid. Ang kahangahangang kahabaan ng buhay ni Metusela ay nakaintriga sa mga henerasyon. Ang ilan ay nag-iisip kung ang kaniyang edad ay literal o simboliko, habang ang iba ay nag-iisip na ito ay nagpapakita ng mga kalagayan ng sinaunang lupa o maging ng isang espesyal na pagpapala mula sa Diyos. Gayunpaman, sa kabila ng mga haka-haka na ito, mayroong isang mas malalim na espiritual na aral. Ang kanyang buhay ay isang patotoo sa pagtitiyaga at awa ng Diyos. Sa panahon ng pagtaas ng kasamaan, ang mahabang buhay ni Metusela ay sumasagisag sa banal na biyaya na pumipigil sa tubig ng paghatol na nagbibigay sa sangkatauhan ng karagdagang panahon upang magsisi at bumalik sa Diyos bago matupad ang paghuhukom. Inaanyayahan tayo ng buhay ni Metusela na pagnilayan ng halaga ng oras. Ito ay hindi tungkol sa kung gaano katagal tayo nabubuhay, ngunit kung paano natin ginagamit ang ating mga araw. Kahit na para sa isang taong nabuhay hanggang 969 taong gulang, ang buhay ay nagwakas sa kalaunan na nagpapaalala sa atin ng kaiklian ng ating pag-iral. Gaya ng sabi sa awit na 20:12, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang magkaroon kami ng karunungan sa aming mga puso. Ang mensaheng ito ay sumasalamin ng malalim sa paraan ng ating pamumuhay kung paano natin naiimpluwensyahan at ginagabayan ang mga susunod na henerasyon at ang kahalagahan ng pagsasamantala sa oras na ibinibigay sa atin ng Diyos upang gawin ang kanyang kalooban at mamuhay ng may layunin. Ang pamana ni Metusela ay lumampas sa kanyang panahon. Bilang lolo ni Noe, ang kanyang angkan ay mahalaga sa kaligtasan ng sangkatauhan sa panahon ng malaking baha. Itinuturo nito sa atin na ang ating epekto ay hindi lamang nasusukat sa ating mga personal na tagumpay,
ngunit sa impluwensyang iniiwan natin sa iba at sa mga susunod na henerasyon. Ang kwento ni Methuselah ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya, pagsunod at banal na plano na naghihikayat sa atin na magtiwala sa kanyang walang hanggang layunin kahit na humaharap tayo sa mga panahong walang katiyakan. Ang ating buhay ay maaaring maging isang tanglaw ng pag-asa para sa mga susunod sa atin. Ang pangalan ni Methuselah ay maaaring tumutukoy sa baha na naganap pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang interpretasyong ito ay nagpapatibay sa ideya ng banal na oras at pagtitiwala sa mas dakilang plano ng Diyos, gaya ng itinuturo sa atin ng Kawikaan 3:6. Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Malapit na nauugnay sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang buhay ni Methuselah ay nag-aanyaya sa atin na pag-isipan ang katapatan ng Diyos at ang ating pangangailangan na lubos na magtiwala sa Kanya, kahit na ang mga plano ng Diyos ay tila misteryoso o hindi maintindihan sa ating limitadong pananaw. Ang misteryo ng biyaya ng Diyos ay kitang-kita sa buhay ni Methuselah. Nabuhay siya sa panahon na ang kasamaan ng tao ay dakila at gayon pa man siya ay biniyayaan ng mahabang buhay. Itinatampok nito ang mahiwagang kalikasan ng biyaya at awa ng Diyos na kadalasang sumasalungat sa ating pangunawa ng tao. Malinaw itong inilagay sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa, upang walang makapaghambog. Ang kahabaan ng buhay ni Methuselah, higit pa sa isang makasaysayang katotohanan, ay isang paalala ng hindi nararapat na pabor ng Diyos na kahit nasa gitna ng isang mundong puno ng kasamaan, ay nagpapalawak ng kanyang biyaya at pasensya. Sa pamamagitan ng kwento ni Methuselah, makikita natin ang refleksyon ng dakilang disenyo ng Diyos. Ang kanyang 969 na mga taon ay isang patutuo sa mga misteryo ng buhay at banal na layunin na sumasaklaw ng higit pa sa ating mauunawaan. Hindi idinetalye ng Biblia ng mahaba ang kanyang buhay, ngunit ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa atin na pahalagahan ang oras na ibinigay sa atin, magtiwala sa banal na plano at maghanap ng layunin kahit na sa gitna ng mahihirap na kalagayan. Si Methuselah, tulad ng maraming iba pang karakter sa Biblia, ay nagpapaalala sa atin na ang bawat buhay ay may layunin sa mas dakilang plano ng Diyos at dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya, pagsunod at pag-asa. Panalangin, Ama sa langit, namamangha kami ngayon sa malaking larawan ng buhay na naaalala ng paglalakbay ni Methuselah na higit pa sa kung ano ang naintindihan ng karamihan sa atin. Ang kanyang 969 na taon ay isang patutuo sa iyong dakilang disenyo at mga misteryo ng buhay. Panginoon, tulad ng iyong pag-alalay kay Methuselah sa hindi mabilang na pagsikat at paglubog ng araw, hinihiling namin na gabayan mo kami sa aming mga araw, anuman ang mga ito. Tulungan kaming pahalagahan ang bawat sandali, makita ang kagandahan sa panandalian at walang hanggan, at maunawaan na ang aming buhay, bagamat maikli sa paghahambing ay puno ng layunin. Sa iyong walang hanggang mga bisig, sa iyong mahal na pangalan kami ay nananalangin. Amen.